Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Attovy Nanotechnology is originated from the Philippines, so proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now.
dilaw na dilaw tayo. Ang ganda tingnan. Napag-usapan lang po yan. Malapit na ho ang eleksyon. Ayan po, good morning. Magandang umaga po mga kaibigan. Ngayon po ay araw ng Sabado. Siyempre, umagang-umaga kailangan masyado tayong masaya ngayon. Yes, naninilaw po tayo ngayon. Yes. Ay, bago ang lahat batiin ko po ang UP Maroon. So, at congratulations din sa Ateneo, pero Yun na. yes. Pero ano pa yan, fight pa rin yan, may next year pa naman. So, Nakakainis. babangon kami, UP, Universidad. Tinalo niyo yung Adamson, ma'am. Tinalo niyo yung alma mater ko, Oh, ma'am. yes. So, di ba? At saka, December 8 ngayon. So, Yes, happy fiesta. Oh, Immaculate Conception po ngayon. Yan. Happy fiesta sa Tagalog Banyo, sa yung mga Immaculate Conception, mga pestahan yung mga yan. kami sa inyo. Oh, sige, kain tayo mamaya. Diyan sa tabi. Akala ko pagkatapos nito eh. Pwede naman. Oo. Lunch, no? Lunch. Oo. pwede. Mauna kayo sa bahay, tapos, oo. Bukas naman yun bukas. Ayan. Okay. Ano ang topic natin ngayon, ma'am? Well, ang ating topic ay napakaganda po. As usual, dahil sa ang Team Matubi ay hindi po ika nga nagsasawa na magbigay sa inyo ng kaalaman. So, ang topic natin ngayon, paano maiiwasan at masusolusyonan ang scouring o pagtatai ng baboy para makaiwas sa pagkalugi. Yan, oo. Ma'am, napag-usapan na natin ito nung early this year, pero kailangan kasi binabalik-balikan natin para refresher, kumbaga sa ating mga tagapangalaga Yes, ng ating oo. mga alagang baboy, para namomonitor nila kung nagtatay ba at kung kasi pag nag-may scouring pasintabi po sa mga nag-aalmusal, Yes. pag kasi naisip ko tuloy, almusal. Ayun. Yung para ma-monitor nila, kasi may times papalit-palit tayo ng tagapangalaga, hindi sila sanay. So, kailangan nire-refresh din natin yung mga observations sa kakalaga. Yes, oo. Tsaka unang-una, napaka-interesting po ng topic natin ngayon. Kasi lahat po, malaking farm o maliit man, pinagdadaanan to. Yes. Yes, oo. Paunahin Lahat. talaga. Tapos, kasi Number one, lalo na na sa problem. mga biik, kasi mas prone sila sa mga ganitong illnesses. Yes, Diba? oo. Yes, oo. Okay. Okay. So, ang tanong natin, ulitin natin, paano maiwasan at Paano maiiwasan at solusyonan ang scouring o pagtatai ng baboy para makaiwas sa malaking pagkalugi? Yes, yan. oo. Alam nyo ba, ang dahilan ng pagtatai ng baboy ay dahil daw sa Virus, bacteria, parasites, sakit, at pagkakasakit sa sanhi ng Nutritional deficiency. Kasi babasa-basa pa, layo-layo ka rin. Ayan Okay. Oo. Yan. So, napakadaming sanhi. Yung palang may sakit na yung baboy, pwede ding maging dahilan para magkaroon ng scouring. Yes. So, isa-isay natin yan kasi number one problem pala yan ngayon. Ayan. So, halimbawa muna tayo ng uri ng scouring dahil iba-ibang klase yan. Okay? Nanguna yung bacterial. A number of bacteria can be responsible for scars. Common culprits are E. coli, Salmonella, and Yun what's na. that? Campylobacter. Campylobacter. Yes. Hindi ko mabasa. Lang po kasi. Slang. Masyado. Okay. Yes, pangalawa, viral. Rotavirus and reovirus can result in scours along with swine fever and transmissible gastroenteritis. The porcine epidemic diarrhea o FED virus, virus and the PRRS virus will also cause scouring. Yes. Ayan. Third is parasitic. Heavy burdens of both coccidia and worms can cause scouring. At syempre, nutrition. Yes, dietary or nutritional. Any change in feed can cause scars. Differences in nutritional specification or material quality can result in digestive upset. Introduction of a new ingredient or even variation in the quantity of feed supply can also be responsible. Contamination of feed or water also has the potential to affect gastrointestinal function. Yan, totoo yan. Okay. Maraming issues Yung bacterial, viral, farm management, nutrition, pwede mag-cause ng ano yan. Correct. Ng scouring. Mhm. Okay, question, ma'am. Yes. Siyempre, yung iba, bumibili lang ng biik. Yung iba, nagpapaiwi. Yung iba, sarili nilang liters o sarili nilang biik galing sa inahin nila yung mga ano.
Ano yung pinaka-advice as the nutritionist, ma'am? Ano yung pinaka-na-advise mong gawin ng first aid, kumbaga, maging standard protocol ng ating mga tagapangalaga? Doon muna tayo sa paghihiwalay o yung bago natin, yung binili na natin yung biik. Okay. Kung ang ating mga biik ay sa atin ang galing, kailangan muna natin, pag nanganak na sila, kailangan muna nating silang bigyan kaagad ng colostrum. Okay. O yung antibodies, yung tawag, yung gatas ng inahin. Yes. So after na natin, para mas malakas yung antibodies ng mga biik, para doon sa stage na pagkahiwalay, naandun na sila sa strong yung kanyang digestive system. Kasi pag bata yan talaga madaling tamaan ng mga bad bacteria. Oo. Saka mura pa yung kanilang digestive tract. Yes, wala Yun. pang masyadong panlaban. Yes, panlaban. And then yung shift naman ng kanilang pagkain, dahan-dahan nating silang isi-shift ng kung yan ay galing sa commercial feeds, kasi una kailangan nila yung gatas sa unang day nila gatas, hanggang 30 days may gatas yan. So after wag nating hayaan na puro gatas. Yung iba tinuturuan na nila ng 7 days pa lang yung biik, pinapakain nila ng solid food para pag hiwalay mas madali na sila mapakain. Ganyan. Pero may yung iba naman, ma'am, for example, pagka binili mo yung biik, ang ginagawa namin protocol, at yung mga kasama natin, yung natin ginagawa nila, bago pa lang kunin sa pinagbilan yung biik, pinapainom na natin ng tubig ng technology. Pinalagyan natin ng konting teaspoon ng adobe para yung stress mabawasan during the time binabiyahe natin. Secondly, para kung may pagdating naman sa farm, dun sa kung saan mo aalagaan yung big mo, pinapainom pa rin una, parang pina-flush na natin kaagad. Just in case may dinala yung bacteria or viral na disease na galing sa ibang farm, at sa biyahe, nakiklense ka agad. So, medyo na-assure ko yung sarili ko at yung mga kasama natin na may panlaban tayo antimano doon sa mga possible illnesses. Oo. Ngayon, dahil sa pinag-uusapan nga natin, dahil ang title natin ay paano maiiwasan at susolusyonan, siguro para makita natin talaga yung mga solusyon na pwedeng gawin ng ating mga kababayan, mga partners, ay tignan muna natin, bakit nga ba nagtatae yung baboy? Yes. No? Right. Tignan natin. Yan po yung ilan. Yan. Una, wala pang sapat na proteksyon or antibodies sa katawan niya ang mga biik, kaya prone sila sa ganitong problema. Na binanggit nga ni Ma'am Ana. Yes, oo. Mahalaga yun. Kasi although may colostrum nga na tinatawag yung gatas na inahin, Yes. pero kumbaga kung mas dumami na yung bad bacteria, so parang may limitation lang din yung protection na binibigay nitong colostrum. Correct. Yes, Isa pa, pangalawa, walang kakayahan ang biik na ma-absorb ang mga sustansya. Yes. Yun yung Oo, sinasabi natin tama. na mura pa yung Bata digestive system nila. So, wala pa silang kakayanan para tunaw ng mga solid food na katulad ng mga ibang commercial correct, feeds. correct. Mhm. At syempre, isang dahilan dyan, marumi yung kulungan, tsaka yung paligid. Paligid, Yes, Ayan. opo. Paano kasi baka mamaya na-contaminate na yung food, o kaya na-contaminate na yung water, o kaya yung mga dumi, yung mismo nakakain nila. Ayun. Ganyan. Tapos, sasabayan pa ng So, yan po, pasok nga sa kulungan yung mga daga, ibon at iba pang hayop na nagdadala ng sakit. Yes, mga... Hindi ba? Carriers talaga na. Opo. Minsan po kasi, di ba cute tignan pag magkasama yung aso at saka baboy? Pero minsan po kasi yung aso sila pa yung nagdadala ng May Yes, mga itlog carriers din, sila. di ba? May Oo. mga itlog. Kung saan po sila pumupunta, katulad po pag nasa farm, nakagala lang sila. Mm. May instances na nakakakuha sila ng mga bacteria. Pag pumasok sila sa sa kulungan ng baboy, doon nila na ikakalat. Kakalat. Yes, oo. Kaya, yung mga binabanggit namin, mga kaibigan, para makaiwas po tayo sa number one common problem sa ating piggery, yung pagtatae, yan ay mga i-check nyo lagi, no? At dapat maiwasan mangyari. Opo. Yes, bigla ang pagpapalit ng pagpapakain ng bagong antas o level ng feeds. Oo, yan, mahalaga yan. Halimbawa, kung sa paghihiwalay, binigyan ka agad natin ng starter, hindi pa talagang mature yung kanilang digestive system. Kailangan yung ang iba, ang ginagawa yan, pagkahiwalay, 1 week mo, bibigyan pa rin ng piglet booster yan. After 1 week. Tapos, after 1 week na yon, saka mo bibigyan ng hog fresh starter. Wag mo ng starter. Kumbaga, staggered ang shipping ng kanilang pagkain. So, tinatrain mo
rin yung digestion ng ating alaga para Yes, hindi mabigla. Anong tawag diyan? Gradual. Yan yung sinasabi nating creeping feeding. Creeping. Oo, yan yung alam na creeping po natin feeding. ngayon, ha? At isa pa na dahilan kaya nagtatay ang baboy, sangayon sa mga expert ay BK nakasingit sa kainan ang feeds ng inahin. Oo, kasi minsan, may Oo. times yung pagkain ng inahin mismo, Ang kinakain. Nakalat, na tumatapon. So, nakakain mga biik natin. Yung mga biik na to, paikot-ikot. takbo na takbo yan. Oo, yan. Oo. So, Ganun nakakain niya. Oo. Di pwedeng magkaroon ng scouring. Yes. At ito yung isa pang pinaka matindi. Yes. May amag na ang feeds at marami pang iba. Yun. Part of our management. Yes. So, yun nga. So, obserbahan din natin, katulad ng mga dinidiscuss ni Miss Bing sa atin nung nakaraan, yung first in, first out, kung ano yung stock na unang dumating sa ating farm, yun ang una natin papakain. Tapos yung last, syempre, susunod. Para yung spoilage, maiwasan din natin kasi yun lalo na nababasa pa yung iba, naangyan ng tubig. Yun, malaking factor ng pag-aamag yan. Correct. At saka hindi naman lahat ng nagtatay dito ay, pardon the word, pero yun po talaga ang kailangan natin, na gamiting word. Kasi, hindi lang biik, kundi pati malalaking baboy, Yes. tinatamaan niya. Kaya nga sinasabi lang post-weaning. Pagkawalay pa lang, may tama na. Kahit malaki na, nakakaranas pa rin ng pagtatae, no? So, dapat nating iwasan yan. Dahil yan ang pinaka-common or number one na dahilan ng, or nangyayaring problema sa ating farm. O may binabanggit pa, Sir Dave, di ba? Sabi mo nga, poor hygiene. So, yun nga po, okay lang, may mga farm setups po kasi na walang liguan yung baboy. Pwede naman po, pero yung dumi nila, kailangan ginagather pa rin natin to. Kasi syempre, iba pa rin yung init na nilalabas nung dumi. Number one, tatamaan na rin yung ventilation ng farm natin. Okay lang po yung iba hindi pinapaliguan yung baboy kasi baka depende sa requirement tsaka availability ng mga, yung tubig, yung nag-aalaga. So, depende po sa setup yan. Pero yun nga po, kailangan malinis pa rin yung kapaligiran. As much as possible nga, kung iba, nakikita namin na medyo inuunti-unti nila pag-develop ng farm nila, yung buong bahay, yung koral ng baboy, naka-fishnet. Para maiwasan natin yung mga ibon, daga, Ahas. pati mga lamok, mga ganun na prevent. So, malaking bagay po yung konti-konti, nag-i-innovate po tayo ng mga kinakagawian, yung traditional method natin ng pag-aalaga. Malaking bagay po, konting research, tapos implement nyo, try nyo, mas magiging effective po yan sa pag-aalaga. Meron din silang sinasabi, mga partners, yung inappropriate husbandry. How do you comment dito? Early weaning. Talaga bang ito'y nagdudulot ng scouring o pagtatay doon sa mga biik na ito na masyadong maaga daw kasing iwinalay? Sino ba sa ating dalawa? Sino mauna sa inyo? Hindi. Yung may may study talaga diyan. Pero napiprevent 'yan kung ang proper nutrition ng ibibigay natin ay tama, yung tamang management at saka yung pagbibigay ng tamang colostrum doon sa mga piglet. Yun. Kaya kung walang mama siya, yung walang gatas, yes. Problema na. At saka dapat quality rin yung gatas ng inahin. Importante yun eh. May na dededi nga sila pero yung level ng colostrum doon sa level ng antibodies doon sa colostrum hindi naman sapat para doon sa mga biik. Kaya nagbibigay tayo ng mga ibang supplement Kaya importante pala yung nutrisyon ng nanay. Yes, oo. Pero may iba po kasi mga inahin, parang sinashutdown nila yung mga nipples nila para lang masarap pakinggan. Parang hindi nagpapadede. May mga ganun. So, pag ganun po, wala po tayong choice. Mag-alternative po tayo, magpa-formula po tayo. Talagang ima-manual feeding po natin yung mga alaga nating biik kasi kailangan nga nila yung colostrum. Yes. Sometimes naman yung sinasabi nilang stressful environment nakakapagdulot din daw ng scouring to. One example is, alam mo nang kapapanganak lang pero walang ilaw. Walang pailaw. Minsan hindi ginagawa ng mga nag-aalaga yun, nakakalimutan yata. Yes, kailangan kumbaga nabubrood din sila. Kailangan nilang init ng katawan Oo. Ako may tanong dyan, personal. Ilang linggo, ilang araw dapat na malagyan ng bumbilya yon? Meron tayong brooding. Yes. Kasi sa manok, alam ko. Pero talagang sa baboy, hindi ko alam. At least 1 week.
At least 1 week hanggang, depende doon sa, kasi imo-monitor mo rin eh. Imo-monitor mo din yung yung kalagayan ng mga biik, kung masigla sila, tapos i-level mo lang gradual naman yan eh. Kung paaring wala ng ilaw or may ilaw naman pero hindi mo na siya itatapat, okay lang yun. Pero at least 1 week. Para sa tao, so pagkabago pa labas yung baby, so talagang iniilawan pa rin kahit hindi naman i-incubate or required lang sila talaga magkaroon ng gano'n. Yung mga sinasabi, source pa doon ng vitamins. Yes. Oo. Okay. So ngayon, tingnan po natin, dalaga-aral tayo mga kaibigan. Gustuhin na natin ang pag-aaral dahil sa bibigyan namin kayo ng konti pong kaalaman tungkol sa kulay ng dumi para alam ninyo kung ano ang tumama sa kanya. Di ba, merong bakterya kasi, may virus, may parasites, at iba pa. Tingnan natin kung may to. questions po kayo mga netizens, pakipost po yung questions nyo, tapos try natin i-address. Kung may oras pa, isa-isahin natin kasi kailangan natin masolusyonan yung mga ganitong problema. Yes. Malaking factor po ang scouring sa pagkalugi ng babuyan. Kasi kahit gaano kaganda yung nutrition mo, pagka medyo bumibigay-bigay na yung mga antibodies sa katawan, at the same time, yung katawan mismo ng ating alaga, medyo mahihirapan na po tayo makarecover. Yes. So, pakitutukan po itong topic na to kasi malaking tulong sa ating nag-aalaga. Yes. So, eto po. Ito, bacteria and virus and parasites, of course. Unahin ko na yung sasabihin yung Escherichia coli. E. coli. E. coli na lang, ma'am, para E. mas coli. madali. So, yan. Medyo inaano ko lang, kunyari, medyo Espanyol ang dating. So, ito po tumatama within the first week of life, sabihin 7 days old, and again, in the first week after weaning. So, 1 linggo, pagkapanganak, 1 linggo, pagkawalay. Anong kulay ng dumi nila? Whitish or creamy to light brown. So, E. coli yan tumama doon. Oo. Next is Clostridial enteritis. Kailan ito tumatama? Within the first week of life, commonly between 9 days of age and weaning. So, ang kulay ng dumi nila, loose to liquid, sometimes spurted out. Spurted out. So, yun talaga yung period ng Pumupus po. Sirit na. Kumbaga parang tubig na siya. Yun. Number 3, transmissible gastroenteritis. So, kailan tumama? Sudden and severe diarrhea in piglets under 3 weeks of age. So, yung kulay ng kanilang dumi is watery, yellowish diarrhea, may contain undigested milk. Yeah. So, parang medyo maputi-puti ito, no? Oo. Na medyo may... Okay. Yes. Pero madalas yan TGE na yan. Next, sunod, Salmonellus. When pigs less than 5 months old, ang kulay ng dumi is yellow. Salmonellosis. Yan, salmonella yan. Dahil ang kulay natin ngayon ay Bakit ba ang hirap basahin ng mga yan? Ano pa? Nataon din yung kulay nyo ngayon. Oo nga. Kulay na to. Lapit-lapit sa ano to, Usapan? Saka iba-iba yung Salmonella. ng ating... Shades. Milky. Ano sabi kapag light brown? Ay, TG ito. Parang TG yata ito sa akin, ikaw, ano ka? Nasa... Mamaya siya, number meron 2. siya gray. Okay. Okay, next. Ito, Ikaw, ano ka? virus to. Salmonella. So, porcine epidemic diarrhea virus or PEDV. Yes. Kailan ito tumatama? 5 days or 3 weeks old, but older animals can also be affected. So, ang kulay ng dumi nila is profuse yellowish white. Sabi ng profuse. Okay lang po natin. Pero may Basta yellowish malaking white. effect po yung observation natin sa dumi ng ating alaga kasi kailangan natin may proper treatment po per disease. So, yun ang pinaka-basis pag dumating yung Hindi basta nagtae, ito na ang gagawin nyo. May salmonella na Kasi tulad pala, viral. Yung isa, bacterial. Kung viral yan, tapos kukuha ka na antibiotic, mali. Yes. Di ba? So, yun. Kaya kailangan i-observe po natin, alamin natin, tapos pag kinausap tayo ng local vet natin dyan, may madi-disclose ko o may inform kayo sa kanya kung ano yung mga observations. Para tama ang kanyang bibigay na payo. Yes. Oo. Ito, isa pa. Yes, dysentery. 12 to 75 kilos. English sa English ha, dysentery yan. Okay, dysentery. Kailan ito tumatama? 12 to 75 kilos. Occasionally sows and piglets. Yung kulay ng dumi is first soap and yellow, gray or brown.
color. Then after a few days with mucus or blood. Yan. Yan yung kulay ni Sir Dave. Dysenteria, kulay dysenteria. Yeah. So ito, meron pong minsan yung dumi, makikita nyong malasipon-sipon. Or minsan naman, merong bahid ng dugo. Yan. So, maaring dysenteria yan. Okay. Ay, ito pa yung milk scars. Ito, madalas to. Ayan. Basa, hindi ko maabot eh. Rotaviral diarrhea. Rotavirus. Rotavirus po yan. Rotaviral diarrhea generally occurs in nursing pigs 1 to 3 weeks of age and is a cause of the clinical syndrome referred to as milk scars, white scars, or 3-week scars. Okay. Texture or color ng pieces? Ang texture po niya, white or yellow stool, then become creamy and then pasty. Oh, yeah, Wow, creamy. Pasty. Medyo malakit-lakit yan. Ganun ba yun? Kaninong kulay yan? Kaninong kulay? Ayun yun. At saka panghuli po, ito mga binanggit namin, marami pa kasi dyan, kaya lang ito yung mga major problems po na nagiging cause ng diarrhea. Ito yung isa. Yung Cryptosporidiosis. Cryptosporidia are parasites similar to coccidia that can also cause diarrhea but a slightly older age of 8 to 21 days. So, ang kulay ng dumi nila is white, gray, yellow, and brown. Wow, Pag ganyan madami ang to, kulay, no? Mahirap itukoy. Oo. Kasi maraming categories na tatamaan eh. Not unless may makita kang parasites na gumagalaw. Correct. Pero Yun. ma'am, yun nga, ano ba normal effects ng ganitong sakit sa tumatama sa ating inahin, sa biik, saka sabihin natin sa lahat, sa barako, Oo. na karamihan po dyan nanghihina. So, yung iba, Symptoms. yung mga symptoms yan. Oo. So, karamihan po nanghihina, at the same time, yung iba ayaw na kumain. Yes. So, yun po, kailangan tutukan na po talaga yan as much as possible. Pwede nyo nga po i-quarantine. Kasi syempre yung dumi niyan, kumakalat sa pig pen, dun sa koral. Tsaka may baka nakakahawa. makaawa. Yun. May nakakahawang pagtatae. Yes, yun. Lalo na yung mga viral. Ayan. So, sunod-sunod po. Para nga po maiwasan, as much as possible, ihiwalay muna po natin ng konti. Quarantine. Big pa naman po sila, maliit lang po yung kakainin space niya. Baka may nursery pen. Yes. Mahalaga yan, may nursery pen. So, dapat minomonitor nyo lagi. Hindi yung kailan malala na, no, sisinghap-singhap na lang dyan sa isang sulok, tsaka nyo lang napansin. Oo, yung iba kasi, may nangingisay, tapos bigla na lang, collapse. Tapos, pero ito yung mga big na to, yung malalaki. Yan yung malalaki. Pero pag tinignan mo yung bituka nila doon, makikita mo. Maga yung bituka, minsan may parasite. Oo. Yun. Tapos may iba naman parang nagkukumpul-kumpul sila, parang giniginaw. Hindi mapapansin. Dose lang talaga daw sila. Hindi pa nung nakaraan, tinuro po dito sa Farmer's Talk kung papaano nyo dapat obserbahan ang kilos ng baboy Yes. na may problema. In fact, ma'am, yung karamihan na tinuturo namin, silipin nyo rin yung mata. Oo. Ang bubungay na, pero yung latang-lata na pala, yung kulay mismo, yung complexion ng baboy mismo, kailangan na-obserbahan. Siyempre, yung dumi. So, paano natin mapapanatiling matibay? Mukha kasi lumalabas na sa resistensya lang lahat. Basically, ganun Diba? Yung immune system, yan. Oo, kasi lalo na kung biik, napakahirap nun. Yes. Wala Oo. pang masyadong antibodies yun. Okay, so ito po, ilang tips lamang sa inyo kung paano mapapanatiling matibay ang panlaban ng hayop sa sakit na tulad ng pagtatae. Okay. Number 1, there are several vaccines available that will incur protection against multiple strains of both E. coli and clostridial diseases. For vaccination, the sows and gills before frowning. Farrowing. Teka, isa-isayin muna natin yan. So, ibig sabihin, kung bibigyan mo siya ng vaccine na angkop para doon sa kanyang dahilan ng pagtatae, dapat before farrowing. Sino yung bibigyan? Both. Yung boar tsaka yung sow. Dapat binibigyan parehas sila, ma'am. Before farrowing. Ibig sabihin, bago magbuntis. Di ba binigyan natin sila ng, yung nagbigay tayo ng computation ng 1:5, meron ko nilagay doon na vaccination program para doon sa mga inahin. O yun, kung anong day na bibigyan mo, kung anong age nila magbigay ng vaccination. Ang pinaka-simpleng logic dyan, ma'am, pag malinis yung puno, yung bunga malinis yun. So, dapat kini-cleansing talaga bago natin minimit yung dalawang hayop para yung litters niyan,
healthier, tapos sturdy, Oo. mas actually dumadami pa nga minsan yung eaters mismo. No? So, ibig sabihin mo, yung sa anak, pag nilabas, namamana niya, nakukuha niya yung Yes. lakas ng di ba, Yes, ng nanay oo. niya. Pangalawa, pag dumedi na siya, dahil buhay na siya, nayanak na siya, yung makukuha niyang colostrum ay napakagandang Yes, kalidad. oo. Gaya ng sabi ni Yes, Ma'am oo. Ana. So, importante yon. At diyan na nga bumabagsak yung sinasabi natin na Ayan. nutrition. Ayun, ensuring adequate colostrum intake in the first hours after farrowing. Mismo. Yun. So, right after, pero manggagaling din ang mga bake na to, no? Hindi mo na kailangan ituro sila doon sa dede nung inahin. Diretso na sila lumalapit doon. Oo, matalino eh. Matalino ang baboy. Yes. Kaya nga. At isa pa, syempre, yung good nutrition. Yun. Nabanggit Ayan. ni Ma'am. Oo. Importante yan. Importante yan para makaiwas. Yes. And lastly, ayun, Atovi nanotechnology may also be used for all growth stages for the maintenance of efficient cells. When cells are efficient, they automatically regenerate and increase the immune system and antibodies. Correct. Yan. Yan. So, malaking bagay din yan, ma'am, yung gumagamit tayo ng mga supplements, yung mga additives sa ating mga feeds para masustain natin yung good quality ng milk para sa mga lactating na inahin. Tapos yung immune system ng ating mga alagang biik, pati digestion nila, gumaganda. At saka isa pa rin yan, di ba, sinasabi nung iba yung makalumang nag-aalaga, lalo na sa mga biik, wag daw lalagyan ng tubig. Pagka bagong panganak. Okay. Kasi dumedede na. Pero, mali pong paniniwala yung hanggat maaari after 6 hours meron na nakahanda na tubig sa mga biik para Para sa mga matututo na silang uminom kasi 80% of body ng katawan ng biik water. Yan. So kailangan ng water. So, para ma-refresh din, madam. Oo. Yes. Ngayon, Oo. dahil nga po sa nagtatay ang biik, anong unang gagawin nila kapag nakita nila yon? Mga Ay, partners. For me, ma'am, itemize nyo yung color ng dumi. Una So, yon. para malaman natin kung anong cause ng pagtatae. Mhm. Kadalasan naman po talaga ang nangyayari dyan yung shifting ng feeds. Oo. Hindi Okay. kinakaya yung digestion. So, Oo. yun nga po, kung mapapaganda natin yung digestive system ng ating mga alaga, mas nalalagpasan nila yan. Oo. Malaking bagay din po sa observation namin yung 1:5. Although wet feeding po siya, yung dumi, siyempre baka sabihin ng iba, nagtatae. Pero ang ligalig po ng mababoy. Alam niyo po yung batang masaya? Ganon yung itsura. Maliksi, malikot, mataka kumain. So, yun po hindi po, dahil po nagwe-wet feeding tayo, baka pagkamalan po ng iba nating nangangasiwa o nangag-aalaga ng baboyan, nagtatay na yung ating baboy. Oo. Hindi po ganun yun. Obserbahan nyo rin po yung attitude ng ating alagang baboy. Mhm. So, ano pa ang pwedeng gawin kapag nakita nyo, mga kaibigan, na parang nagtatayata tong baboy ko dahil yung mga sinabi ng Team Atobi, nandito na. Ano ang isa pang gagawin nila? Iyon. Sa atin yung first aid na talaga natin, pag ganun ang nagiging encounter, usually ganun ang mga, lalo doon sa backyard, hindi nila alam gagawin. So, magtuturo ka agad. Pero ang ginagawa natin dyan, kuha lang tayo ng isang kutsarang Atovi. Tutunawi lang natin yung sa kalahating cup na tubig. Tapos kung meron tayong syringe or kung tag 5 ml o 10 ml yung capacity nun, force feed natin sa mga biik, bawat isa kung lahat ay may nagtatae for every 4 hours. So after po nun at meron ng medyo marami-rami yan at tumawag po tayo ng vet, saka po natin sila bigyan kung anong dapat na ibigay. Ayun. Yun ang pinaka first aid natin. Pero First aid natin yun Oo, kasi yes. minsan malayo po ang tawagan Oo. ng vet. So, habang di pa sila nadating, ay ayusin natin yung kalagayan. Pero yung iba nakaka-encounter na wala pang 12 hours, nasusuppress na yung pagtatay. Okay. So, hindi na sila nagbibigay ng mga ibang medicine. Madagdag ko rin doon, pag ginawa niyo po yung first aid na tinuro sa atin ni Mayora, Yes. yung kailangan po may nutrition na binibigay pa rin po. Yes, so, tama. pinuforce feed po natin to. So, Pagkatapos ba kailangan nun, dapat pakainin ka? Pakainin pa rin. Kasi, Hindi ma-rehydrate. Number one, kasi ma'am, tandaan nyo, dahil nga nag-scouring, ang daming liquid na lumalabas sa system ng ating alagang biik. So, dapat mas patakawin pa natin sa tubig. Maano yan. siya, Para makabalik. replenish. Oh, yes. Para hindi sila ma-dehydrate. Yes. Yeah. Yes po, meron ako na-encounter na tanong last
kahapon lang, ang sabi niya sa akin, ma'am, 3 days na pong nagtatay yung alaga ko. Sabi niya po ng ganyan. Ngayon po, tinanong ko po siya, kasi gumagamit na rin siya ng technology. Sir, ano po ba yung alaga niyo habang nagtatay? Matamlay po ba or malakas naman, kumakain naman? Ang sabi sa akin, sabi ni sir, malakas naman ma'am, kumakain sila. Kaya lang 3 days na po silang nagtatay. So, ang sabi ko sa kanila, sir, baka hindi ho yan nagtatay. Nagpa-flushing lang po sila. Yung mga bad bacteria lang po, nilalabas lang po, inaayos lang po niya. Yun po yung sagot ko kay sir. Madalas po mangyari yung flushing every time. Siyempre, hindi mo naman masabi yung time na pinakain mo. Flushing if you're using Atobina. Yes, naka-technology na po tayo. So, normal, kung saan ang lumalabas. Yung mga bacteria na ito, yung mga bad bacteria, saka yung mga unrequired antibiotics. Yan, Kumbaga, gaya ng sinabi ni Ma'am Cheryl, kapag nakita niyo yung baboy niyo and you're an Atobi user sa inyong alaga, tapos tatakbo-takbo siya, ang bilis-bilis niyan tumakbo, no? Nakipaglaro pa siya, pero yung lusaw yung dumi niya, don't worry, hindi po pagtatay yun. Flashing. Yung kumpiyansa nung nangangalaga, yung may-ari, yung nag-invest, medyo mas tumataas eh. Kasi syempre, ito yung crucial stage ng pag-aalaga ng baboy, yung mga part, yung bago magwalay o pagkawalay. So, tawag dito na natatanggal yung risk management, yung risk na involved, medyo nababawasan. Oo. Ayun. So, ating pagmamasdan yung kilos ng ating alagang baboy at kailangan natin tiyakin na nasa maayos silang kondisyon at mataas ang kanilang nutrisyon. Kasi napakalaki ng papel ng nutrisyon. Kasi lalo na kung biik yan, so manggagaling sa inahin. Kailangan yung inahin very healthy. Yung kanyang colostrum, very good quality. And then yung biik niya, kung sakali man, magkakaroon siya ng magandang antibodies din sa katawan. Yes. And the technology will help a lot para po ma-avoid natin na lumala ang kalagayan na nauuwi sa mortality. Yes. At the same time, yung foundation, nasiset mo ng tama. So, you're expecting talagang yung grow outs mo, safe, mabilis lumaki, maganda ang quality ng meat, at may gandang timbang. So, syempre, pera na yun. Gusto ko yung word mo, gandang timbang. Yan. Yun. Parang gandang mukha. May ganda ba ang timbang? Pinonta ka agad, no? So, ayun po, sana po nakakatulong sa inyo, binibigay namin tips sa inyo. And of course, just a friendly advice. Yan. Tandaan, palaging tiyakin na nakakatanggap ang baboy ng balansyado at masustansyang pagkain sapagkat sa dakong huli ay sariling katawan din naman nila ang tanging may kakayahan na labanan ng sakit. Correct. From Yes. Team Atobi. Yan. Yes. Tama. Oo. So, yung invest nyo pong pag-aalaga, nutrisyon, supplements, additive, technology sa ating mga alaga, kayo rin po magbe-benefit sa bandang mali. Di ba sabi nga ni Sir WBA ay yung baboy, halimbawa viral. Pag sinabi kasing virus, parang wala nang solusyon yan. Di ba? Antibiotic pwede sa bakterya. Pero pag virus, wala na. Sabi nga nila, wala na yan. Magkakaroon na ng pestilence dyan, yung lahat na yan, madadamay. Pero sabi ni Sir WBA, dahil may technology na tayo sa ating bansa, yung katawan mismo ng hayop, ang siyang pupuksa sa virus. Yes. Paano niya gagawin yon? Yan ang tanong. Alam na sa ano yan, pero papaliwanag din natin lahat-lahat na yan, ano? Na yung virus po, pag pumasok sa katawan, lalo na nga kung buntis yan di ba? Dinadaanan niya lahat ng piglets sa loob. Ano ba tawag doon? Hindi piglets yun fetus. Ayun. Yun, nadadamay sa virus yun, sa tama ng virus. Pero kung naka-technology yan, sa ating simpleng paliwanag lang po, yung katawan mismo ng hayop, madadetect niyang may pumasok na virus sa loob ng katawan, di ba? And then, kailangan po nating bigyan ng mataas na nutrisyon yung hayop para yung mismong hayop makakapag-create ng mga antibodies sa katawan niya. Di ba? Pag tumaas ang immune system, magkakaroon ng maraming antibodies, nagre-regenerate sa mga healthy cells. So, walang kawalaang virus, patay agad yan. So, yung sinasabi po natin nung araw, sa ating mga pag-aaral nung araw na walang solusyon sa virus, meron na po ngayon, sa awa ika nga ng ating may kapal, meron na po tayong technology. Technology, locally manufactured, gawang Pinoy. Yes. Yun yung masarap dun So, Pinoy pride na yan. Correct.
At yes, Miss Ana, yung pong ating maipapayo sa kanila pagdating sa nutrition para ma-avoid ang diarrhea, pataas ang immune system. Oh, yan yung katulad ng sinabi ko kanina, kung mag-shift tayo ng pagkain, so kung nasa level of paghiwalay pa lang yan sa inahin, huwag na natin kaagad bibigyan ng starter feeds. Bigyan na muna natin siya ng booster feeds after 1 week. And then, doon, isi-ship na natin ng Hagpre. Yung iba kasi nagsiship yan after 2 weeks o iba after 1 month. Okay. So, ideally, 1 month bago natin i-ship ng starter. Gradually yan. Sa feeding na yun? Creep feeding. Hindi ba yung nakakatakot? Kasi Creepy yun. Creepy. Hindi, yun ang sinasabi pa rin natin. singit yun, ha? Oo, yun. Kasi yung iba, may malapit sa mga palengke, may nakukuha silang mga retasong gulay. Ito, si Palengke Na-advise Queen. mo ba na ibigay itong mga retasong gulay na to, yung binanlawan lang, hindi na niluto, kumbaga, bibigyan din yung mga biik? Yung iba, actually yung sa atin, up to inahin, technology, tapos biik, pag binigyan natin, hindi sila nagkakaroon ng stress o yung tinatawag na transition feeding. Hindi sila nagtatae kasi malakas na yung immune system, nakuha na sa inahin, plus yung ating supplement na technology. So, walang diferensya. Pero doon sa mga bago pa lang at hindi pa nakakagamit, hanggat maaari, yung ibibigay nating mga ritasong pagkain, lagyan pa rin natin siya ng booster. Kumbaga, konti-konti lang, panghalo lang yan. Hindi to the max na yun lang ipapakain natin. Gusto pumasok sa pagbababoy, simulan niyo po sa biik. Kasi yung biik cute pa eh. Oo. Iba pagka sinimulan mong malakihan na medyo yung hindi, malaki na to, safe na, matibay-tibay na yung Yes, oo. medyo na i-intimidate ka na ng konti alaga. At least yung piglet, medyo napepet niya pa po. Ayan, okay. So, yan po ang ating friend advice from Team Atobi. Ngayon naman, puntahan natin ang Palengke Report. Yes. Yo! Miss Palengke Queen, pasok. Hello, good morning everyone. Mga mamis, pasok pa ba ang budget nyo sa pang-araw-araw? Naku, hindi na nga. Sa pang-araw-araw, okay na gastusin o kailangan nyo nang mag-adjust? Halina't alamin natin sa Palengke Report. Yes. Bakit? Yes, una nating pupuntahan ay ang bigas. Yan. Okay. Magkano? Sa regular milled rice, 39 pesos. Wala pa rin pong pagbabago. Premium rice, 46. Special, 56. Malagkit Mindoro, 70. Susong, 90. Brown rice, 60. Teka, yan ba yung ginagata? Yeah. Suso yun. Suso. Suso, okay. Yes, sa baboy, sa mga mahilig sa baboy dyan, yung laman 240, liempo 250, buto-buto is 210 to 220. Wow, ang sarap nun. Oo, malapit na ang Pasko, baka sakaling tumaas pa yan. Wow, yun ang problema. Tataas pa. Yung mga yung mga nag-aalaga dyan, baka schedule nyo na. Oo. Ito, Pagkakataon nyo na to. ito sa baka naman tayo, laman is 380, buto-buto 340. Yan, para sa may mga konti lang eh. Maglaman na tayo. Talagang may rayuma eh. Oo, buto-buto kasi. Yung manok naman, 160, wala pa rin pong pagbabago. Tilapia po, 130. Nung nakaraan ngayon, 120, 10 piso. Bumaba. Wow. Ba't hindi pa 100 ang ibinaba? Kaya nga. Malapit-lapit na, Miss Ana. Dati alam nyo, 60 pesos lang isang kilo niyan. Bata Hindi ko naabutan. Hindi ko naabutan yan. Hindi ko naabutan eh. Remember. Generation X kami. Hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi nyo na nabutan, bata pa kayo noon. Pero yun sa panahon nung nanay ko, kinukuha lang yan sa ilog. Tilapia. Hindi ba ang tawag doon tilapiang bato? Tilapiang ilog. Ilog. Ang dami pala. Ngayon, delikado na kumuha ng tilapia sa ilog eh. At saka Tawag yung fish. Uy, gano'n. sige. Bangos, 220 to 200 po. Galunggong, 160, tumaas na 180. Mami, bangus mo ba Teka, bonus na yan? Hindi yung... Alam, ang bangus na boneless sa palengke, 180 ang isang piraso. Talaga? Isang piraso lang yun? Paano yun? Gagawa pa naman. Ano man? Ang tawag doon, gagawa pa naman ako ng timorcon.
Yung pang-relleno. Ang mahal na pala. Mahal, 180 isang peraso. Sige, alimasag na lang na relleno gagawin ko. Ay, masarap yun. Yun, gulay, repolyo, 80, ngayon 60. Uy, mababa. Patas, 110. Uy, papataas pa yan. Papataas pa po. Carrot, 60 to 80. Labanos, 100. Talong, 100. Kamatis, 80 per kilo. Sitaw na nakatali, 10 piso. Isang tali. Ay, ilang teka muna. Alam mo ba yung nakatali na yun? Minsan 5 piraso Oo, lang. 5 piraso. Grabe naman ang mahal sa inyo. Sa amin, 20. 20 na na piraso. Oh, di ba? Peso Ano pa? na nakatali, 10. Ilang ganun yun? Yung Tatlo. Tatlo? Dalawa. lang. Ay, grabe naman sa amin, 5. Naku 5? naman. Oo, 5. Pwede magpabili sa'yo? Sabay mo Sige, lang. bibili ko kayo. Okay, Pechay Baguio, 50 per kilo. Sibuyas, dating 150, ngayon 80 pesos na lang. Oh, laki. Laki. Magsibuyas na lang tayo. Mag-gisa na lang at adobo tayo ng Adobo sibuyas. Adobo na lang po ng bawang at sibuyas dahil yung bawang is 70 na lang po. Kaya pala, mura na. 5 piso isang ganun eh. Pero ito, kung gusto nyong yung talong na nilaga, may kalamansi. Huwag na kayo magkalamansi. So, super 500 mahal. per kilo ang kalamansi. Grabe naman yan. Dito. Pero dapat tong season na to, mura kalamansi eh. Oo nga. Baka Bakit ano nangyari? hindi pa masyado Imporkan. nag-harvest. Wala Naging halos yat-yat. kasi nung pumunta ako ng palengke, yung kalamansi, halos may mga tama-tama pa. Tapos kulang pa siya sa sa hinog talaga. Sa Kulang pa sa, pilit. parang pilit na pilit. Alam mo, 100 kulang sa talaga siya per potassium yan. Alam ko na ang itatanim ko. Ano? Kalamansi. Bumalat na naman si Mayoro. Secret. Oo. Hindi, so lumalabas na meron pa tayong kakulan ngayon sa production yan, sa pag-harvest. Kaya kahit medyo hilaw pa, hindi pa gano'n lumalaki na harvest na. harvest. Okay. Ngayon, yan ang iyong Yes po. At yan po ang aking palengke report. Para ano tayo? Ganon? Oh, teka, may dadagdag tayo. Balita. Ito naman ay nakikita nyo na rin sa internet. Pero magandang talakayin natin to, no? Yung talong na sinasabi ni Ma'am Cheryl, ito ay ini-sprayan ng silicone para magmukhang sariwa dahil makintab siya. Yes, opo. Oo, kaya ingat po tayo basta pagbili ng Pero yung iba, talong. bibili ng bibili yan. Silicone, di ba? Pang paano? May Iba sili naman na yun. kasama. Okay. Alam, may sili na. Ang okra, Mhm. ito ay tinutubog mo na sa banyera o batya na meron tubig na nilagyan ng pangkulay. Ang pinangkukulay nila yung mga industrial dye, yung pangkulay. So, Pili ko pa man din kumain ng okra. Ingat. Oo. Meron nga pong iba nun. Magmukhang berdeng-berde. Opo. Meron po ako napanood yung talong, okra, carrots, ni-spray ng oxytoxins. Yan ang nga susunod na sasabihin natin. Yung mga vegetables, tulad ng upo, yung sinabi mo, nandun pa lang sa mga tangkay niya, ini-injection na ng oxytocin. Tapos kinabukasan, biglang laki yun. Oo. Oo, Kasi Sa nilang kung sa baboy, pangpahilab yan para mabilis lumabas ang mga biik eh. Oo. So, Oxy. ito, ang masama niyan sa health side ay nagdudulot ito ng psychiatric side effects in high dosage. Yes, Or opo. dosages. So, yan. Yun namang dye. Ay, naloloko. Yes, Kaya- nakaka-apekto naman yung mga pangkulay. Kunyari, tinutubog yung talong sa kulay na parang violet blue, blue-violet, ano? So, ang pangkulay na nagdudulot ng sama sa liver at kidney. Kaya marami ngayon may tama sa kidney. Parang Pero liver. safe talaga po. Sabi niyo, you are what you eat. So, kung kaya nyo naman po magtanim ng for example, yung Correct. sili, Oo. kamatis, Kalamansi. mahal ngayon. lettuce, yung mga ganyan, pechay, kung kaya nyo naman po magtanim sa loob ng bahay nyo o Oo. sa bakuran, Oo. pwede Teka, naman po. Sasabihin loob na- ng bahay. Oh, yan. Aba, oh. Teka lang Kasi ha, ma'am, may isip ko lang. technology Oo. at Pwede. merong innovation na ang tanim hindi na po horizontal, medyo vertical na po. Pataas. So, magkakaroon kayo ng mga, kahit herbs, pwede nyo naman po itanim sa mga maliliit na pots, tapos vertical yung arrangement. And we have also yung dish garden na tinatawag. Actually, ito, matagal na to, no? Yung dish garden, kukuha ka lang ng, kunyari, mga plato o anumang mga container na katulad niyan, na medyo malanday. Yung sabi ng malanday, hindi malalim, hindi malukong. Tapos, lalagyan mo ng konting medium or lupa, kung anumang tinaghalo-halo doon. Tapos, doon mo itatanim lahat ng spices mo na ginagamit sa kusina. Oh. So, doon lang siya sa kusina, nandoon. Tapos, everyday, ilalabas mo lang siya ng half hour
para sa sun. Kasi requirement pa rin yun. Napakadali naman patubuin yung kinchay, yung sibuyas, yung bawang. Pechay. Madali. Yung mga leafy vegetables, ang dali-dali niyan. So, hindi katwiran yung kulang na espasyo, pwede rin ihang sa gilid ng bahay. Actually, sa ibang bansa, nakita ko lang, nito lang, yung bubong. Bubong ng isang building, ginawa nilang garden. So, imbis na mga herbs doon, tapos mga ornamentals, kasi para maka-attract na mga butterfly, mga ibon, kasi para rin makaano din ng mga sa global warming. So, ang ganda. Sa utilities naman, nakakatipid siya sa kuryente kasi hindi ganun kainit. So, yung mga nag-air condition na mga structures, nakakatipid sila sa ganun. At the same time, ma'am, for example, rosemary, napakadali po niyang itanim, may added odor yan. Mga herbs. So, pwede niyo po ilagay sa loob ng bahay niyo, tapos palabas-labas, 30 minutes lang sa umaga, 30 minutes sa hapon. Same time, since ang hinihinga kasi nito, carbon dioxide. Yes, oo. Sila naman po maglalabas ng fresh oxygen. So, So, yan po ay pang-iinganyo namin sa inyo na itanim natin ang ating sariling pagkain para maging safe. Hindi katulad ng mga binalita namin sa inyo na kaya po ini-sprayan dahil ang mga mamimili daw mahilig sa makinis, makintab, matigas-tigas pa yan. Ibig sabihin, makita natin lalo na yung okra, yung medyo lanta-lanta natin. Maganda pa nga daw yung pinasok. Di ba? Insekto. May butas-butas. In case, paano natin iti-treat o kunyari yan ay available o kaya napabili tayo ng ganyan talaga, hindi man tayo nag-inspect o nautos natin. So, paano iti-treat para bago iluto? Ay, hindi. Kailangan sa pagtatanim pa lang, inayos na natin yan with the technology. Di ba? So, para ma-prevent yung pagpunta ng mga insekto, hindi ka na mauwi sa paglalagay ng mga chemicals na minsan synthetic na gagamit mo. Yes. Kaya pala ibang local farmers na naikutan natin, pagka nagkakabiruan, kinakain niyo po ba yun? Ako, hindi po namin kinakain yung sarili natin. Bakit po? Kung ano-ano na po nalagay namin alam nila kung anong nilalagay nila doon, tinutusok nila. Sana po sa mga nag-aalaga, nagtatanim, sana magkaroon po tayo ng social awareness na may taong kakain yan. Yes. May batang kakain yan. Malay nyo kamag-anak nyo pa pala. Tapos ganun yung procedure ng pag-aalaga natin. Sana po konting konsensya rin naman po. Responsibilidad po natin yan. Let us produce our own food na safe and clean. Yes. At pinag-usapan ng food, next topic natin, Sabado. Yes, paano gumawa ng masustansyang self-mix feeds para lalong mapababa ang presyo ng pagkain sa baboy at mapataas ang kita? Yun. Yun ang ating next topic. Kaya, para sa Tuesday yan. Yes, Tuesday pala yan, hindi Sabado. Tuesday. Advance ko kasi yan eh. Pero tama naman ang petsa. Tama, December. Tama, sa Tuesday. Okay. Alam mo, nauuna tayo sa music. Kasi ito lang. Yung masaya-saya naman. Yan. Pwede mo maka-request? Buttercup nga Iba dyan. pa. Buttercup pa. Hindi, tika mo na, mamaya yun. Pero bago ang lahat ng inatabayanan yung Miss J, eto muna ang aming paalala sa inyo dahil malapit na. Yes. Basa. Yan. Malapit na po. Next week na po. December 15, 8 a.m. sa Bolivar Street. Sa covered court po ito ng Villa Carolina 1 Subdivision, Tunasan, Muntinlupa City. So, ang setup po natin is potluck. So, ang lahat po ng pupunta ay inaanyayahan na magdala ng anumang pagkain na base sa inyong kakayanan. At ayun, maluwag sa kalooban. So, yung pagsasalu-saluhan po natin lahat. Yes, yan. yan. Alam ko, mahigit kumulang na po ang mga nagpapalista. Ayun. Madami na po. Oo nga, kaya magdala lang kayo ng kaunting may share ninyo na base sa inyong kakayahan at lahat po yan ay ating pagsasama-samahin para ipakain sa lahat ng dadalo. Yes. Ayan. Opo. Alright, so sumapit na po. Nagdadali tayo sa ating oras. Kailangan na natin papasukin ang next segment natin. Narito ang ating next segment. Ang sabi ng Lolo. Ko. Magandang umaga po sa lahat ng viewers natin ngayon. Good morning sa inyo lahat. Bilang na bilang kami. Hello, binabati ko nga pala ang mga fans ko dyan. Yes, ang dami kayong fans na.
yan. Ang dami. Grabe. Yes. Okay. So, anong balita natin dyan? Okay, ang may bibigay ko lang pong trivia sa inyo ngayon ay tungkol sa ang sabi ng lolo ko, alam nyo ba na ang buhok ng mais ay sumisimbolo sa bawat butil ng mais? Oh? Yes. How? Kung mapapansin po natin, pag nabili po tayo ng mais sa palengke, meron pong part na wala po siyang butil. Kumbaga, ito po ay hindi nagpe-fertilize ang kanyang buhok. Yun. So, kaya siya parang bungi-bungi. Oo. Oo. So, kapag bungal, sabi nga, ang... Bungi yun, bungi. ang bungi ang mais, hindi na fertilize. Yes, hindi na fertilize. May kulangan. Oo, may kakulangan. Tapos, marami din pong mga benefits ang makukuha dito sa mais. Oo. Buhok na mais. No. Katulad ng buhok ko, hindi, joke lang. Yes. So, yung mais po, makikita natin na talagang kagaya po nung buhok ng mais, ito po ay nagagamit din. Pwede po itong pakuluan at pwede rin po itong inumin at malaking tulong po ito sa paglilinis sa ating tiyan. Oh. Yes. Pwede rin po itong inumin. For detox po ba? Yes. Oo. Parang tinatapon lang yun. Hindi. Pwede po yun inumin. Yung buhok lang, pwedeng isama yun, di ba? May ano yun? Busil? Busil ba tawag? Busal. No. Busal. Yun. Yung buhok lang po. Ilalaga po yun. Ilalaga po. Yes. Okay. Yun ay nakapagpalinis ng ating ano. Bato. Yes. Yes. Pwede pala sa UTI yan. Pwede rin. No, malaking tulong din po. At ito po ay nakakapagpababa din ng kolesterol. Yan. Oo. Sa mga high blood, ano? Yes. Ang mais ay maraming vitamina at nutrients at bukod dito ay mayroon pong protina ito. Okay. Yes. Oo, yes. Dito sa mga rice natin, kung meron tayo shortage sa bigas, pwede natin pamalit yung mga corn. Yan. Yes. Oo. Lalo na po doon sa mga nagda-diet, Oo, pwede yun po ang itong kinakain eh. Yes. Yung diet eh, Oh, pero ako ba't hindi nakakakain ng mais? May ako sa mais eh. Kaya ano eh. Nananaba. Hindi, teka muna, bakit yung yung mga alaga natin para magkaroon ng muscles, tissues, mais? Di ba? Dagdag carbohydrates din po kasi yan eh. Tsaka protina, di ba? Yes. Tapos yun nga, may carb. Kasi normally po yung mga simple sugars, ito yung mas madali, hindi naman simple sugar, yung mga nagiging sugar, convert from food, starches, nagiging sugar. No, ito po yung mga unang susunugin pagka pinapalaki natin yung mga bagay-bagay. So, konting workout, dun yung kinakain. Kaya pala laki ng muscle mo. Huling kinakain lang po yung fat. Ang laki. Naubos lahat. Ayun. So, meron din po tayong, ang pinaka-popular po dito ay meron tayong dalawang uri ng mais. Yellow corn at saka yung white corn. Oh, so, kayo po ba, ano ba ang mas gusto ninyo? Sa akin white. Ikaw? Sa akin puti para malagkit yung Ay, yung malagkit. Sa akin white. White din. So, ano mo ng puti, malagkit. gusto mo white, ano? Oh, gusto ko white Nasaan eh. yung popcorn? Popcorn. Ano ginagamit sa popcorn? Yung yellow, yung white? yellow. Yellow. Pero nakakita na ako ng butil nung ano eh. Butil. Nung butil ng popcorn. Di ba patusok yun? Pag ganun. Oo, yun di ba? Pero yung corn na normal na ganun lang. Yung corner niya Malalaki lang. pabilog. Pero pag popcorn na siya, ano na siya? Sabog na. Oo. Hindi. Ay, naku, ayoko yan. Ayoko na. Sabog pala. Nakakahiya. Yes. Okay. Okay. So, yun lang po ang may bibigay ko sa inyong trivia sa ngayon. Maraming salamat po. Thank you. Salamat. Thank you. Ito, Mama, marami tayong mga products na nanggaling sa corn. Yes. Cereals, Yes. chips, marami Chippy. pa. Yan. So, marami po rin po pakinabang ang corn. Ayan. Thank you, Jay. Thank you, Miss Jay. Bye-bye. Bye-bye. Ayan. Ayun na si Miss Ayan. Jay. Ayan. So, ito pong ating ang sabi ng lolo ko by Miss J ay muling nagbigay sa atin ng kaalaman. Ayun. Ako hindi ko alam na pwede pala ilagay yung balat, yung buhok ng
Oh, Oo, hindi mo ako alam din. yun? Ako ngayon ko lang din alam yun eh. Niluluto yun, kasabay na nung corn mismo, Ah, yung tub. Pero oo. hindi ko alam na maganda pala sa tiyan Yes. yun. Tapos Kapag naglilinis ano, din ng mga kapag bato. yung hindi ka masyadong maihi, nagkakaroon ka na, ano ba tawag doon? Yung para kang Binabalsaw UTI. balisaw-saw. Ah, okay. Maglalaga ka lang na tapos inumin mo. Lasang mais din naman, siyempre. Okay lang. Minsan mahirap kasi uminom ng parang hindi mo maintindihan yung lasa. Yung sa ano naman, sa nanay ko, pag na sariwang mais, yung pinaglagaan yun ang iniinom. Yan ang sabi ng Pwede nanay naman mo. yun. Oh, sabi ng nanay ko. Yung, hintayin nyo yung segment ko ha. Hindi joke. Okay. Ngayon naman, good news tayo mga partner. Yun. Nice natin pasalamatan si Roderick Enriquez Gaspar at ang kanyang may bahay, si Nancy Liwanag. Yes. Yan ang ating good news today. Yes. Wow. Yan. Nakikita nyo po yung mga litrato na yan. Yan po ay... Parang puyat ang mga ano. Lahat nakahilata eh. Kasi diba kapag technology ang ginagamit, lagi natutulog ang fatteners para magpalaki. Yung tawag na yung buhay baboy, yung kain-tulog lang. Kain-tulog. Pag na-observe nyo po, hindi sila sama-sama. Oo. Medyo maganda-ganda yung hangin Parang yan. 60 na 60. Ayan. Kita nyo naman, ang lalaki ng katawan. Yes, Parang bagong lasing eh, parang walang kinalaman sa mundo eh, no? May inom sila, ay kumakain sila. Alam nyo mga kaibigan, ito pong si Roderick Enriquez Gaspar na nag-share sa atin wholeheartedly ng mga pictures na ito ay nasa Jeddah po ngayon. Wow. Si Nancy Liwanag naman na siya nag-aalaga, yung asawa niya nasa Quezon Province. At yung mga pictures po na yan, as of December 5, ay 2 months and 3 weeks old. Ang sabi ni Nancy, akala daw ng mga nakakita 4 months old na yan. From Walay. So, yan po yung December 23 bebenta. At sa kwento na rin ni Roderick, naglakas loob lang silang gawin ito after mapanood sa YouTube yung tungkol sa A2B technology. Yan. Tulong talaga kami. Tsaka, yung sa iba rin po, sana i-try nyo lang po para makatulong din po kami. At kung may questions kayo, feel free. Kumontak lang po kayo sa aming call center, dun sa Atobi Nanotechnology page sa Facebook or sa YouTube. Pwede rin po kayo mag-inquire doon. Type nyo lang po yung Atobi or sa website po natin sa www.atobianimalg2.com. Yes. Yung mga telephone numbers natin, baka pwede mong sabihin sa kanila. Yes, pwede rin po kayong kumontak sa 0939-917-2858, 0939-917-2886, sa Globe po, 0917-540-8887, 0917-540-8887. Ayun na. Ayan na. Kala ko tuloy-tuloy na ulit eh. Dito po sa may bandang baba, may mga telephone numbers. Abangan nyo na lang po, mababasa nyo. Ganun ba? Galit-galit. Wala na yung usap. Ganun ba? Hindi, ito, pansinin nyo, sa left side ng picture, nandiyan po ang technology na A2B tsaka NBM. Oo. Sangayon po kay Ma'am Nancy Liwanag, yung pong may bahay, ang dumi nila, kasi rice hull yung pinaka-beddings. Ang dumi daw po, pag nasa rice hull, sangayon sa kanya, madaling dakutin, kasi tuyo siya. At nababalutan ng rice hull. Tapos, inilalagay nila sa sako. Pinapatuyo po nila ang naipong dumi sa sako at ilalagay sa taniman. Ayun. Yung waste nila na Correct. papanabangan. At saka mainam din daw pong pataba sa lupa. Ang sabi pa po ni Ma'am Nancy, yung ibabaw, yung ilalim lupa. Kasi ang katwiran nila ay nasisip-sip yung ihi. Ayan. So, pwede rin gamitin nila yung rice hulls nito na, syempre, may mga urine. So, pwede nila gamitin din yung sa pataba, sa lupa, as urea. Oo. At saka, ang sabi nga ni Roderick naman, yung kanyang asawa, husband, hindi raw po nakaranas ang pagtataiyan. Dalang topic natin, di ba, pagtatay or scouring. Ang nangyari daw, nag-flashing. Nakita daw nila na sumisirit yung dumi na liquid, pero later on, binigyan niya ng A2B, then saglit lang, hindi na po nagkakaroon ng ganon. Mamasingit ko rin, meron tayo isang kaibigan sa Minauhan, Oriental Mindoro, si Mrs. Karandang po. Ngayon, nagkaroon siya ng problema sa lupa niya. Sabi ko, ipatest niyo muna po yung property Lupang taniman. Taniman po ito. So, singit ko lang po kasi pwede rin po kayo, ito po may standard practice po natin na
pagka may lupa po tayong tatamnan, patest nyo muna po para alam natin kung anong merong sustansya yung lupa. Para maging, kumbaga, scientific yung pag-a-apply natin ng pataba. Kasi baka mamaya maghitik ka naman sa potassium o kaya sa nitrogen, hitik naman yung lupa mo, tapos dadagdagan mo pa ng ganito. So, parang doble-doble yung gasto. So, magiging scientific po tayo, gawa ng programa. Ngayon po sa mga highly acidic po na property, ang pinaka-simpleng solution po dyan, apog. Limestone. Yes, apog, limestone. May alkaline kasi yan na nag-neutralize ng acidity. So, may base siya. Pero, dahan-dahan lang po sa paggamit ng apog. May formula po yan at computation po. Depende kung anong meron tayo sa lupa. Kung anong cost ng acidity ng lupa. Pero, kung gusto nyo naman po, medyo nahihiya ka kayo lumapit sa department o sa mga local agricultural offices, yung MAO, for example, Municipal Office, Agriculture Office, test nyo na lang po yung lupa nyo eventually, pa-konti-konti. Kasi po ang proper na pH level po ng lupa para maging rich, it's around 5.8 to 6.2. So, yan po yung range na pwede nyong habulin, saka po tayo magtanim. Wag po yung tira na ng tira kasi pag highly acidic po, mamamatay lang po yung ating alaga. Tsaka proven naman kahit naman sa aming palayan, mga partners, pina-sprayan ko talaga yan ng technology ng Atobi. Isang drum na tubig, 1 kilong Atobi. Pina-sprayan ko yan bago magtanim, land prep. Para kasi, ang dami kasing ginagamit namin mga chemical fertilizer. So, medyo acidic na rin. Sabi ko nga, naninilaw agad yung dahon, so acidic na ito. So, pinay-sprayan ko. Alam niyo ba, sa loob lamang ng 2 months mula sa spraying at saka doon sa nagtanim na, no? Tuloy-tuloy na yon. Sabi nga ng mother ko ay mukhang maganda na ang nagawa ng technology ng Atobi doon sa lupa. In fact, kaunti lang ang aming pataba na naibigay pero kinuha nung tanim. Inabsorb. Kasi mas maganda nga mag-utilize pag may technology yung property. Kasi pag acidic ang lupa, partner, hindi makukuha ng tanim yung yung sustansya, nakalak lang doon sa lupa. At on a normal procedure, aabutin po kayo ng 10 years para ma-break nyo po yung acidity. Ngayon, hindi na. Ngayon, kayang-kaya na po. At yun po ay sabi ng nanay niya. Yes, sabi ng nanay ko. Sabi ng nanay ko, pero matapos ang sabi ko. Yes, yan. Oy, tatlo na segment natin. Okay. Puro ko, sandali lang po. May tanong si Roland Andrade Gonzales. Sabi niya, magandang araw po. Gaano karami ang ipaiinom ko sa aking baka na nagtatae ng basa at medyo humihina sa pagkain? Nagde-dehydrate na po siya rapidly. Yan. Anong may papayo natin dyan? Yan, pag Tapa na yan, ma'am. Pwede naman, pwede na. Ano lang? Uy, wag. Solusyon ang Hindi, ating apoy lang yan. Ganito po ang gawin natin. Kumuha po tayo ng 2 kutsarang Atobi. Lagyan po lang natin doon sa isang baso. Yung matutunaw lang siya. Force feed na rin po natin siya kaagad. Kasi kung gano'n yung sitwasyon, kailangan immediate aid yung ang ating ibibigay sa kanya. Tapos, yung tubig na ibibigay din natin hanggat maaari malinis. Minsan yung iba ayaw inumin daw pag may technology. Kung may molasses tayo makukuha, lagyan po natin ng molasses yung tubig. Opo, yun. Pampabago ng lasa yun, yung matamis. Lagyan din po natin siya every 4 hours yun. Yung sinabi natin 2 kutsara. Oo. Okay. Saka may tanong din ako dito sa Facebook, no. Sabi, bawal bang sa buntis at bagong panganak ang copramil at darak ng malagkit na palay? Kasi nasubukan ko po minsan, nakabili ako ng darak ng malagkit, isinuka niya po lahat ng kinain niya. Kasi yan depende ang pagkadarak ng kung malagkit yan. Hanggat maaari, kung may mabibili naman tayo ng commercial feeds na yun lang ipakain na lang natin. Yung kopra naman, depende yon kung anong pagkakopra niya. Kasi may kopra na sunog, may cook naman, hanggat maaari kung wag na po tayo magtipid. Kasi yung copra, kung puro mong ipapakain sa kanya, mataas yung fat content. So, may posibilidad magtai yung ating inahin. Langis siya no? Yes, oo. So, doon na lang po tayo sa normal na pakain ng mga baboy. Kung lactating yan, breeder ang papakain natin, yun na lang. Tapos, sumungguni tayo doon sa malapit-lapit natin na, or pwede naman kayo mag-text sa amin para kung ano yung dosage na ibibigay natin o tamang formulation na kung magbibigay tayo ng mga ibang ingredient doon sa ating commercial feeds. Hindi naglilihi lang yung bakal? Hindi, nanganak na eh. Tanong naman ni
Ariel Palarca sa ating Facebook, kung nakaipa po ako, ay mapanghi pa rin. Question mark to question mark. Plan ko po i-convert sa IPA na 18 inches lang ang lalim. Kaya po bang alisin ng atobi ang panghi ng baboy, ng ihi ng baboy? Ako may ma'am, ang nire-recommenda namin, hindi lang po sa panghi, pati sa dumi. 1:5. At pwede ho bang pakilinaw kung paano talaga ang paghahalo? Naguguluhan po ako sa website. Yun. Ganito po yung gagawin natin. Kung 1 kilo yung 1:5 na ibababad natin, kuha muna tayo ng tubig. So, yung 1 kilo na yung, kuha tayo ng 5 liters na water. Tapos, dahan-dahan natin ubud-bud yung ating 1:5. Kung meron po tayong atobi and MBM na ilalagay, ilagay na po natin. So, yun lang na muna ang ibabad natin for 2 to 3 hours. After po nating ibabad, kung ilan yung commercial feeds o yung sapal ng nyog ang ilalagay natin, saka po natin ilagay pag magpapakain na. Ganun po yung tamang procedure. Hindi kasama sa fermentation. Kasi may mga feeds na pwedeng isama. May mga feeds na hindi naman pwede gawa ng depende doon sa ingredients na ginagamit nila. Ayan. So, para mas makasigurado po tayo, wag na lang po natin ilagay ang commercial feeds sa pagbababad. So, after ng babad, saka po natin pag ilagay. Pag ready nang ipakain, o magpakain sa hayop, tsaka mo lang ihalo. Saka na lang ihalo, opo. Ayun. Saka yung paglalagay po ng sapal ng nyog, depende po yan ha, kung dapat mas lamang pa rin yung 1:5 kaysa doon sa sapal. At hanggat maaari, wag lang po sapal, kailangan may commercial feeds pa rin. So, meron naman po tayong binibigay na formulation dyan. So, bibigay Pero po natin. kung yung commercial feeds, Ma'am Ana, ay talagang design for wet feeding. Yes. Pwede. Oo, may mga brand po talaga na talagang bago ipakain, ibinababad. Pwede po nating isama yon. Pero yung mga feeds na talagang pang dry feeding lang, wag muna nating isama doon sa pagbababad sa 1:5. Ayan. Okay. Oo. O, idagdag lang natin yung sinabi ni Sir Roderick do sa picture kanina na taga Quezon Province. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa inyo, no, Sir Roderick at Ma'am Nancy. Sabi niya, kahit magpa-shipping fee, sulit na sulit po, hindi dagdag gastos. Yun. Hindi rin sinipon ng alaga namin. May lugar sila na dinudumihan, kaya hindi mahirap kunin ang dumi. Matalino po ang mga baboy. Alam nila kung saan ang kainan at ang dumihan. Yun, tama. Thank you po talaga sa inyong mag-asawa po para sa pag-share ng inyong pagpa-farming. Yes, maraming salamat. Users natin, baka gusto rin po mag-share o magkaroon ng testimonials, padala po kayo ng image o kaya mag-video po kayo. Send nyo po sa amin para i-reviewin naman po namin kasi kailangan syempre may mga dapat at hindi dapat tayong sabihin. So, kailangan lang po namin talaga gawin yun. Pero mag-share po kayo ng mga testimonials nyo. Yes. Ito, Miss Welcome. Yes, Miss Ana, kasi dati may na-encounter din akong tanong, naalala ko lang siya ngayon. Kasi galing sila sa dry feeding, di ba? Tapos ngayon, gagamit sila ng 1:5. So, yung 1:5 is wet feeding. Paano yung procedure na gagawin nila para hindi manibago yung baboy nila? Ayun. Ang gagawin muna natin, yung commercial feeds na yan, unti-unti muna nating basain. So, pag nasanay sila, bawa, kung ang pinapakain nila kalahating kilo, lagyan muna basain mo ng kalahating litro. Mabasa lang siya. Once na kinakain niya yon, dagdagan mo ulit. Tapos unti-unti mong isama yung formulation, yung ating 1:5. So habang kinakain na nila yon, saka na tayong yung regular na pagbababad natin o pagmimix natin, yun ang ibibigay mo sa kanila. Pero yung may ibang baboy na pag inintroduce mo kaagad ng wet feeding, kakainin nila May mga baboy talaga hindi. Medyo yun ang i-monitor natin. Kasi yun din yung inaalala nila, baka magtai lang din yung baboy. So hindi maiwasan yan kasi syempre pag ship ng panibagong feeds, nakakaroon din ng stress dun sa kanilang bituka. So yun, dapat gradual ang pagbibigay. Okay, tanong dito ni sa FB, kanina, paano daw ba, sabi ni Rita Wu, paano ba ang tamang paghalo ng 1:5 at NBM at Atobi? 6 na biik po, 1 week old pa lang sila. Ano ang dapat gawin sa inahin? Ito, pangalawa pala yung tanong niya. Una muna, paano ba tamang paghalo ng 1:5 at NBM at Atobi? 6 na biik po ang pakainin, 1 week old pa lang. Ayan. So, yung sa ating 1 week
1 week old pa lang yung biik. Oo. Oo. Pagkawalay? O yung Old eh. ano pa lang yan, dumedede pa Dumedede yan. pa to Sa siguro. inahin, pwede natin ibigay. Oo. Pero doon sa mga dumedede pa hanggat maaari, booster na muna ang ating ipapakain dyan. So, pag after 1 month, saka natin introduce yung 1:5. Oh, let us assume na ito ay walay. Pagkawalay, ang ilalagay po natin doon sa 1:5 is booster. Booster muna ang ating ilalagay, hindi muna yung starter. Okay. Kasi yung sinabi natin kanina, pagkahiwalay maninibago pa bago kumain ng mga solid food o yung mga Opo. commercial feeds na inintroduce natin. So, piglet booster ang ilalagay natin doon sa 1:5. Gradual po ang paglalagay natin. Pero mga dagdag ko rin yun. Kasi doon sa may mga viewers naman tayo medyo techie o online parati nasa harapan ng computers. For example, binabati ko po pala si Sir Alan Cheta. Humingi siya sa akin ng template kung paano ilang percent ang commercial feeds, ilang percent ang 1:5 hog budget feeds, at Toby NBM. Computed po ito base doon sa dami ng kanyang alaga. So, automatic nag-generate. Pag nag-decide siya, 4 kilos per day per meal, 5 kilos per day per meal. Ganun po siya kalakas magpakain. So, papalit lang siya ng input, depende kung anong lalagay niya doon sa commercial feeds, automatic po magko-compute. Per kilo naman po yun. So, papa-aprobahan ko po kay Mayora, Miss Ana Bashar. Yes, approve without thinking. Yes. Sana may din namin sa inyo para mas madali din yung pag-compute. Lalo yung mga nasa abroad. Kino-compute kasi nila kung magkano papadala ng budget para sa pagkain. So, mas madali-dali para sa kanila. Okay, maganda yan. Tapos meron tayong isang, marami ng, may babanggit na yes, marami ang dami ng nating, Viewers, hi! Thank you po, ang dami dumadami na sila lalo. Yes, Sila hello po Yen. kay Miss Gus Pakpako. Yes. Si Yen. Good afternoon Good morning. po. Ay, good morning po kay Ma'am Divina Kahindi Apostol. Yes, si Ma'am Juliet, Juliet Pagadan. Ayan, Pagadan. Good morning kay Hello po. Yan. Pampanga, good morning. Morning po kay Jason Gonzalez. Good morning. Always present. Oo nga. Miss Kiron, yan. Yes. Yan. Salamat po sa lagi ninyong panonood. Yes. Okay. Meron nga pala nag-share sa atin na video sa Facebook. And we'd like to recognize and thank Fe Robite Yekla. Yekla. Yes. Yan po Yun. yung kanyang Facebook name. Yes. Nag-share siya ng video na nagpapakita ng 11 days old na biik. Ang laki 11 days old. Oo nga, Diba? nakita ko nga Kita niyo Parang yan? hindi siya 11, ang laki na. Malaki. Oo, parang nasa 30 plus Oo. kilos. Ang sabi nga niya, mag-share pa siya ng mga information about this. And kaya po namin binabanggit ito. Kasi we would like to enjoin everybody. Yes. Lalo na po yung ating mga Atobi users and technologies na i-share niyo po mga videos, Yes. pictures. Kasi one way po yan ng pagbibigay ng inspirasyon sa tao, sa kapwa-tao natin. It's like paying forward. Yung mga natututunan natin on a day-to-day basis, yung na sinishare sa atin, hindi naman po nire-require na suklian. Mas maganda po pay forward po na ituro rin po natin sa iba. At saka yun, sa akin nagpapasalamat ako sa mga ganang mga taong nagsishare. Kasi lahat doon, di naman lahat talaga tayo positive May mga talaga nagbabash sa atin. Kumbaga, di ba? Doon sa mga YouTube, hindi naman lahat positive, yung may negative. Ito, yung sa nagsishare, patunay po na lahat ng sinasabi ng Team Atobi is totoo. Hindi lang po tayo gumagawa ng haka-haka, hindi po video-video lang po yan, hindi lang po ating yan. Yung mga taong yan na hindi po nating binabayaran. Hindi po taos puso po nilang ibinibigay yung video, nagsishare po sila. Kaya maraming salamat po. Boto natin, si Dadating Mayor. na rin. Nako, yan na po. Kaya po sa 2019 po. Ayan. Yan. Yes, Miss Bing, baka may masishare ka rin. Yes. Yes, Konsyala. Ano Hindi to, man lang ginawang vice. Kakampi manager lang po to. Hindi, ikaw ang vice ko Naguguluhan ako kung sino yung vice at saka yung consel. Oo. Ito po, yun nga po, sabi ni Miss Ana, patuloy rin po kami nagpapasalamat po sa inyo, sa mga nanonood po sa amin. Yes. Thank you. Sa mga nanonood po sa amin, sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa amin. Dahil din po sa
sa mga comment nyo, sa mga sinasabi nyo. Kaya din po kami patuloy din po dun sa ginagawa po namin. Parang Para gusto, po matulungan gusto ko po. maiyak ah. Yes. Like, Thank tapos you. subscribe kung sa Facebook, sa YouTube, para may kalat naman po natin yung mga natututunan. Yes, wag na natin kalimutan din pasalamatan yung Facebook, syempre. Thank you, Facebook Thank you. Philippines. Philippines yan. Oo. Tapos, ma'am, part of the Yes. our introduction, sinasabi na, in 10 years from now, may chance na mawala ang mga farmers natin. Kasi ang average lifespan ng farmers natin is 57. Oo. So, malayo-layo pa talaga tayo doon. Grabe. Sana may yaya natin iba. Kasi, in fact, yung other countries, they're eyeing for agriculture do sa, eto na yung next generation ng business ulit. Pag-aralan nyo rin po, may pera po tayo dyan sa agrikultura. Yes. Meron pa yung tanong kanina ni Rita Wu, may isa pa. Anong dapat gawin sa inahin? 9 months ba? Di pa rin naglalandi. Yes. Matipid Madali yan po yan. Kasi nga, yung sinasabi natin na ipa-flashing muna natin, sa isang araw natin siya pakainin. Tubig lang, 2 kutsara na atobi, plus 2 litron tubig. Maghapon po yun lang yung ating ipapainom. Wala akong ni isang feeds na Kung pag ibibigay. naubos yung inumin, ganun pa rin. Ganun, pag naubos po yun, hanggang sa maghapon, Oo, magtimpla ulit. So, pag kinabukasan, maglagay lang po tayo ng 1 kilo o 1.5 na feeds. Nalagyan natin ng 1 kutsarang atobi plus plain lang na water. So, sa third day, kung ano yung regular na ibinibigay natin pagkain na 2 kilo, so lagyan na ulit po natin ng 2 kutsarang atobi plus plain water. Actually, hindi pa mag 2 days, kinabukasan, maglalandi na yan, magsasay na ng paglalandi. Opo. Obserbahan nyo rin po. Okay. Isang tanong na lang ito sa hawak ko sa Facebook, si Riza. Ang sabi niya, paano daw ba magkakaiba ang NBM tsaka atobi? Yan. Yan. Sige po. Doon muna ako sa NBM. So, yung NBM po natin, more on sa nutrition. Kung ano yung feeds natin, hindi lagi yan laging bago. Pag yan, syempre, nagbo-volatile yung mga feeds, mga nutrient na, kung nawawalan ng mga ibang nutrients. So, ang NBM, siya yung nagpupuno ng mga kakulangan ng nutrient doon sa ating pagkain. So, yun siya yung nagsusupplement o siya yung nagdadagdag nutrient doon sa nawawala. So, yung atobi naman, more on utilization. So, napakalaking pagkakaiba sa nutrition at more on doon sa processing naman yung ating atobi. Sa paano pagkuha ng mga nutrient doon sa ating pagkain. Oh, kasi minsan tinatanong nga nila no sa Facebook, alin ang mas magaling? Sabi pang ganun eh. No? May Yung comparison NBM o yung atobi, ano yung bibiling ko dito? Mas maganda po combination. Combination po. At isa pang magaling si Ma'am Belinda Sian, ma'am. Tiga B&H Trading. May products po tayo ng atobi dyan Saan sa yan? Pandi, Bulacan. Pandi. Pandi. Ma'am Annalyn Martir, good morning po sa inyo. Morning. Jun Rodriguez, good morning. Yes, good morning. Yung kabiyak ni Ma'am Annalyn, good morning po sa inyo, Morning sir. po. Alan Cheta and Sir Ricardo Bartbanilla. Yes. Oh, tsaka yung mga kasama ni Yen Pakulor. Yes, opo. Ay, batiin ko rin si Ma'am Elisa Garud. Yan, napakalagi nanonood sa atin. Good morning din. Yan. Good morning po. Si Julius Cesar, yun yung sa YouTube na lagi nagko-comment sa atin ng maganda, pero may mga negative na suggestion, maganda yung binibigay niyo mga comments sa atin. Si Toyax Gaza, good morning. Yung nagtatanong sa broiler, paano daw ba alagaan ang broiler? Di, lalagay natin sa kulungan, painuman at pakainin natin ito. Hindi, ano po yan, syempre, may stages po ng pag-aalaga. Kung sisiw pa po yan, sana yung brooding system natin is maganda. So, bago natin makuha yung ating sisiw, nakahanda na po yung brooding natin. So, bago natin ipasok doon sa kulungan, medyo mainit-init na yung ating kulungan. Huwag mo lulutuin. Oh, wag lulutuin ha. Kailangan hindi masusunog. So, yun tama lang po. So, depende kung ilan yung ating alagaan. After po nun, maghanda na po tayo ng pagkain na may atobi and then yung kanilang tubig, may atobi pa rin niya. Meron naman po tayong regular standard dosage or standard instruction na pwede nating ibigay sa pag-aalaga ng broiler. So, punta lang po kayo dito sa office para meron tayong pamphlet na ibibigay. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng siksikan. Yung stocking density is very important para hindi magkaroon ng stress sa loob ng kulungan. Once na magkaroon ng stress yan, nagtutukaan na yan. Yes. Nandun manghihina na yan. Wala na. Oh, saka doon sa pagpapakain natin, pag
first 2 weeks, chick booster po yung ang Yan. ating papakain. First 2 weeks. Opo, pagdating ng 21 to 28 days, starter, broiler starter. Or minsan, 28 days to 35 days, may broiler grower. After 36 to 42, broiler finisher. Pero meron naman pong iba na after 2 weeks, chick booster, after 2 weeks, broiler starter, after 2 weeks, broiler finisher na. So, depende po sa brand bang ng grower? feeds. Walang grower? Wala ng grower. Depende po doon sa brand na bibilhin natin. Oo. Okay. Pwede natin yung mga netizens natin dyan na nag-aalaga na ng baboy. Search nyo rin po yung, or replay nyo po yung mga videos namin sa ibang alaga na pwede nyo rin pagkakitaan o pwede yung alagaan sa inyong mga farm. For example, dati ka na nagbababoy, pwede kang magtanim ng magulay, tapos na nagmamanok, so mga ganun. Just research, enjoy nyo lang po. Ay, ako, nag-enjoy na sa tugtog ngayon. Battle Oo, ka. yan. Papasayo na tayo Oo eh. nga, kasi malapit na po ang ating Yes. Christmas get-together. Yan. Ito po ay sa darating ng Sabado. Yan, next week na po yan. Opo, magkita-kita po tayo. Okay. So, kailangan po nating magpalista doon sa mga nais dumalo para po naman may paghanda kayo ng silya. Thank you. Madami na eh. Madami na. Okay, mga kaibigan, medyo papaalam na po kami. Salamat po sa inyong panonood. Yes. Thank you so much. Thank you po. Yes. Thank you. Ayan, may Ay, si pumahabol Miss pa. Jay. Mahabol pa. Miss Jay, baka may babatiin ka. Ayan. Miss Jay. Good Baka morning, may good babatiin morning. ka pa. Wala ka na babatiin. Yes. I love you. Chup chup. Ano yan, Momo? Chup chup. Ayan, oo. Yan. Yes. Ay, size 5 ako. Size 5. Okay, thank you so much. Thank you po. Nga pala, Team Atobi will continue to educate. Share. Inspire others. Nalimutan na. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala ng kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alaga at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na, pati internet pinagot sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi Technology, Atobi, Atobi
atin ata to, Atovi Technology.